Hi, ngayon ay i-explain ko ang survival thriller film na pinamagatang Gold. Ito ay pinagbibidahan ni Zac Efron. Nagsimula ang pelikula sa isang umaandar na tren sa isang desyertong lugar. Sa loob ng tren, si Virgil, isang lalaking mukhang marumi ang nakaupo at kumakain ng tinapay. Nakatitig ang isang babae sa kanyang harapan, habang sinusubukang pakalmahin ang kanyang sanggol. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang tren, at lumabas si Virgil, pero ibinigay niya sa babae ang kanyang tinapay. Naglakad siya papunta sa isang lokal na tindahan, at tinanong ang may-ari kung may nakita siyang tao sa paligid, ngunit ang may-ari ay patuloy na nanonood ng TV at hindi sumasagot. Pagkatapos, nang magtanong si Virgil tungkol sa palikuran, sumagot ang may-ari, pero sinabihan siya nito sa ibang lengguwahe. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya sa banyo, na marumi at pinamumugaran ng mga langaw. Pero napilitang gamitin ito ni Virgil upang maibsan ang pananakit ng tiyan. Habang nasa loob, isang boses ng lalaki sa labas ang nagtatanong kung may hinihintay siyang makakasama sa compound. Pagkatapos marinig ito, sumagot si Virgil ng oo, at umalis na ang lalaki. Sumunod, habang naghuhugas ng mukha si Virgil, may dumating na lalaki at binalaan siya na huwag mag-aksaya ng tubig. Kasama ni Virgil si Keith, isang tsuper ng truck na maghahatid sa kanya papunta sa pasilidad. Nag-uusap sila tungkol sa presyo niya sa pagdadala sa kanya sa property, at si Virgil ay nagulat nang malaman na may dagdag sa bayad, dahil akala niya ay $200 lang. Naramdaman ni Virgil ang init sa loob ng sasakyan, kaya sinubukan niya na buksan ang aircon, ngunit pinagalitan siya ni Keith, at ipinaalam sa kanya na malalagyan ng strain ang makina at masisira ito. Pagkalipas ng maikling distansya, pumutok ang gulong ng truck, na pumilit sa kanila na huminto at palitan ang gulong. Habang sila ay nasa labas, nakasalubong nila ang dalawang ligaw na aso na nag-aaway. Nang mapansin ito ni Keith, binugaw niya palayo ang malusog na aso, at pinatay niya ang nasugatan para hindi na ito magdusa. Mabilis nilang inayos ang gulong at bumalik sa kalsada. Maya-maya, huminto sila para lagyan ng gasolina ang kanilang sasakyan. Ngunit dahil gabi na, nagpasya silang magpahinga, at ipagpatuloy ang kanilang pakikipagsapalaran sa susunod na araw. Habang magkasama sila sa gabi, tinanong ni Keith si Virgil tungkol sa kanyang motibo sa pagpunta sa compound. Tumugon siya na naghahanap siya ng minsan lang sa buhay na pagkakataon, at tiwala siya na makikita niya ito doon. Dahil regular na binibisita ni Keith ang compound, sinabi niya na ang compound ay hindi lugar para sa mga oportunidad, at sinabi pa nito na mahihirap na trabaho lang ang makikita niya doon. Si Virgil naman ay tumugon na hindi siya natatakot sa mga mahihirap na trabaho. Sa sumunod na eksena, kinaumagahan, ay makikita si Virgil ang nagmamaneho ng truck, habang si Keith ay nakaupo katabi nito. Pagkalipas ng ilang sandali, nainitan si Virgil dahil sa sikat ng araw sa labas, at piniling i-on ang aircon sa maximum capacity nito, na naging sanhi ng pagkasira ng makina ng truck. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Virgil kay Keith, at naglakad ito papunta sa lugar na pwede niyang maiihan. Sa kanyang paglalakad pabalik sa truck, nakita niya ang ilang kumpol ng bato. Nilapitan niya ang mga ito, at nalaman niya na ang bato pala na nakabaon ay isang napakalaking ginto. Tinawag niya si Keith at pinasuri niya saan niya ang bato. Kinuha ni Keith ang kanyang lighter. Sinabi niya na kung ito ay masunog at mangitim, hindi ito ginto. Pero kung hindi ito nagbago ng kulay, ito ay ginto, at kinalaunan ay nalaman nila na ito nga ay ginto. Ang dalawa ay nagsimulang maghukay mula sa lupa gamit ang mga pala. Ngunit ang bato ay napakalaki at matatag na nakabaon, ni hindi nila ito maigalaw kahit 1 pulgada, kahit na ibuhos nila ang buo nilang lakas. Napagpasyahan nilang kaladkarin ang ginto gamit ang isang lubid na nakakabit sa truck. Pero, ang bato ay hindi gumalaw at ang lubid ay natanggal. Nang gabing iyon, nang si Keith ay naghanap ng ilang panggatong para sa gabi, ipinaalam niya kay Virgil na laganap ang mga asong ligaw sa lugar, pero kayang itaboy ng apoy. Nagsindi sila ng apoy, at umupo para pag-usapan ang kayamanan na kanilang nakita. Napaisip si Keith, kung paano mababago ang buhay niya dahil dito, habang si Virgil naman ay nagsisisigaw sa sobrang saya. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaliwanag niya na dahil hindi nila mailabas ang ginto, ang isa sa kanila ay kailangang pumunta sa bayan, at umupa ng isang excavator upang hukayin ito. Sinabi din niya, na mayroon siyang ilang mga kontak na maaaring magpahiram sa kanila ng excavator.
at sinabi niya na si Virgil ang dapat na pumunta sa bayan. Ito ay dahil si Virgil ay walang karanasan sa abandonadong kapaligiran, at walang kaalaman kung paano makibagay dito sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, iba ang paniniwala ni Virgil, pinayuhan niya si Keith na magdala ng excavator, habang maghihintay siya at poprotektahan ang ginto. Sinasabi rin niya na wala siyang alam tungkol sa bagong bayan at mahihirapan siya sa pakikipag-ugnayan. Kinaumagahan, binalak ng umalis ni Keith pero binigyan niya si Virgil ng mga delatang pagkain, tubig at isang maliit na tent cloth. Binigyan din niya si Virgil ng satellite phone para sa komunikasyon, at pocket knife para sa kaligtasan. Nasabi niya na maaaring abutin siya ng 5 araw bago siya makabalik na may kasamang excavator. Kaya hinikayat niya si Virgil na panatilihing matatag at alagaan ang kanyang sarili. Pagkatapos, kinuha ni Virgil ang tela ng tolda at itinali ito sa isang malapit na puno, para makagawa siya ng masisilungan. Pagkatapos nito, umalis siya para maghanap ng mga panggatong sa paligid ng lugar. Pagsapit ng gabi, siya ay nakaupo sa tabi ng apoy, pinapainit ang kanyang delata na pagkain. Nasiyahan siya sa kanyang pagkain, pero nabahala siya nang marinig niya ang mga ligaw na aso na nagtatalo sa malapit. Dahil dito, hinawakan niya ang kanyang pocket knife. Kinabukasan, nagising siya na mukhang pagod at matamlay. Pumunta siya sa lugar, na kung saan pwede siyang magbawas ng laman ng kanyang tiyan, nang matapos ay pinanghinayangan niya na gamitin ang dala niyang tubig. Samantala, may tumatawag sa satellite phone, at bago niya ito masagot, ito ay namatay. Naglakbay siya sa paligid ng rehiyon, at natuklasan ang isang jet na sira. Nagpasya siyang gamitin ito bilang matutuluyan, ngunit dahil ang gintong bato ay hindi makikita mula doon, inabandonado niya ang plano. Gayunpaman, siya ay nag-alis ng ilang bahagi ng eroplano upang magamit. Di nagtagal, ang pagod na si Virgil ay natulog, at pagkagising niya, natuklasan niya na ang kabilang bahagi ng kanyang mukha ay na-damage dahil sa araw. Umupo siya sa tabi ng ginto at nagsimulang makipag-usap sa kanyang sarili na para bang baliw. Habang ginagawa ito, mayroon siyang naisip, at sinubukang basagin ang maliit na parte ng ginto. Nagtagumpay siya dito dahil sa paulit-ulit na pagpukpok niya sa ginto. Tinawagan siya ni Keith sa satellite phone, at mabilis niya itong sinagot. Ibinalita sa kanya ni Keith na siya ay magtatagal kaysa sa inaasahan, dahil ang makina ng kanyang truck ay madalas uminit. Sinabi ni Virgil kay Keith na matagumpay niyang nabasag ang kaunting ginto, ngunit pinayuhan siya ni Keith na umupo lamang malapit dito. Kinagabihan, nakaupo si Virgil malapit sa ginto, nang biglang nagsimulang lumapit sa kanya ang ilang ligaw na aso. Ginamit niya ang kahoy na panggatong upang takutin ang mga aso at iligtas ang kanyang sarili. Kinabukasan, humigop siya ng tubig mula sa isang bote. Nang bigla niyang makita ang isang striped snake na papalapit, tinangka niyang patayin nito, pero nakatakas ang ahas. Nang lumingon siya, nakita niya na hindi sinasadyang tumagilid siya sa ibabaw ng bote, at natapon ang karamihan ng tubig. Sa sumunod, bumalik siya sa lugar ng bumagsak na eroplano para kumuha pa ng mga parte nito. Sa sandaling iyon, napansin niyang may papalapit sa kanya. Pumasok siya sa eroplano at sinubukang itago ang kanyang sarili. Matapos ng ilang sandali, ang tao ay lumapit sa eroplano, at pinalabas niya si Virgil sa eroplano. Ang bisita ay lumalabas na isang babae, na nag-aalok sa kanya ng pagkain at inumin, pero hindi niya tinanggap ang mga ito. Tinatanong din siya ng babae tungkol sa kanyang motibo, at kung paano siya napunta doon sa desyerto, ngunit siya ay nananatiling tahimik at hindi pinapansin ang kanyang mga katanungan. Naghinala ang babae na may itinatago ito sa kanya. Sinundan niya ito at tinanong kung paano siya nakarating doon nung una. Dahil sa pagkairita ni Virgil sa pagtatanong ng babae, hinarap niya siya at sinabi sa kanya na dapat siyang umalis, at huwag makialam sa kanyang mga ginagawa. Napansin ng babae ang kanyang tirahan ni Virgil, at nagsimulang maglakad patungo dito, kung saan sinubukan niyang sirain ito, at sinabi kay Virgil na umalis. Dahil sa pagkainis, hinampas ng pala ni Virgil ang babae, na agad naman nitong ikinamatay. Pagkatapos ay kinuha niya ang lahat ng mga pwede niyang magamit mula sa kanyang backpack, at inilibing niya ang babae sa malapit. Di nagtagal, hinukay ng mga aso ang bangkay at pinaghihila ito. Nakita niya ito at pinaalis ang mga aso palayo, pagkatapos ay dinala niya ang katawan ng babae sa di kalayuan, at sinunog ito ng ilang panggatong.
Naluluha ang kanyang mga mata habang ginagawa niya yon. Nagising siya kinaumagahan sa tunog ng satellite phone at sinagot ito. Ipinaalam sa kanya ni Keith na nahanap na niya ang excavator, ngunit kakailanganin ng karagdagang oras para makarating doon. Dahil ang pagkarga ng excavator ay nagpapabagal sa kanya. Sinabi sa kanya ni Keith na maging matatag at ibinaba ang telepono. Napansin ni Virgil ang isang truck na dumaan, pero dahil sa gusto niya pang makakuha ng maraming ginto, hindi niya tinuloy ang naisip niyang pagtakas. Naramdaman niya ang isang papalapit na sandstorm, habang naghahanap ng panggatong para sa gabi, tumakbo siya papunta sa kanyang tirahan para sa kanyang kaligtasan, pero dahil sa lakas ng sandstorm ay unti-unting nasira ito, kaya napilitan si Virgil na tumakbo palayo dito, habang tumatakbo ay aksidenteng tinamaan at nasugatan siya ng natumbang puno. Kinabukasan, nagising siya mula sa buhangin at nakita ang sanga na nakatusok sa kanyang tiyan, pero imbis na alisin ito, mas inuna niya pang hanapin ang gintong bato. Nakita niya rin ito, at gumapang habang hawak-hawak ang kanyang tiyan, hanggang sa mawalan nito ng malay. Sa sumunod ay tinanggal niya ang sanga na nakatusok sa kanyang tiyan, at labis itong dumugo, pagkatapos ay nagpasimula siya ng apoy at ininit ang takip ng lata para ipang-disinfect sa kanyang sugat, napasigaw at bumagsak ito sa sobrang sakit. Nagising siya na nakikita ang isang babae na may nakatutok na pana, dahil dito naalala niya ang babae na pinatay niya nung una. Binigyan siya ng babae ng tubig na maiinom, sabay umalis ang babae. Nang muli siyang magising, wala siyang nakitang bakas ng babae, at naisip na siya ay naghahallucinate lang. Samantala, ang satellite phone ay nagring, at hinukay niya ito sa buhangin. Sinabi ni Virgil kay Keith ang tungkol sa babae at pinayuhan siya ni Keith na paalisin siya. Maya-maya, muling lumitaw ang babae sa kanyang harapan, at inalok siya ng tulong, pero dahil sa kasakiman at mas inaalala ang ginto, ay sinigawan niya ang babae na umalis. Bago umalis, ang babae ay nagtanong kung nakita niya ang kanyang kapatid, pero hindi sumagot si Virgil. Nang siya ay magising ulit, nakita niya na siya ay napapalibutan ng mga apoy at mga ligaw na aso. Mabilis niyang tinawagan si Keith, at tinanong kung nasaan na siya. Sumagot naman si Keith na siya ay malapit na, at siya ay darating agad. Nakiusap si Virgil sa kanya na magmadali, dahil sinusubukan ng mga ligaw na aso na atakihin siya. Makikita na si Keith ay nakaupo, at tinatanaw lamang si Virgil mula sa malayo gamit ang binocular. Siya ay nagmasid at naghintay, hanggang sa pinaglalapan na ng mga aso si Virgil. Pagkatapos ay makikita si Virgil na nilalapan ng buhay ng mga gutom na aso, habang ito ay nakatanaw sa ginto. Maya-maya ay dumating na si Keith dala-dala ang excavator na nakasabit sa kanyang sasakyan. Nang bumalik siya sa kanyang truck, para kunin ang isang bagay, habang nakatingin sa katawan ni Virgil, nang siya ay tumigilid, isang palaso ang tumama sa kanyang dibdib, bumagsak siya habang sinusubukang alamin kung sino ang bumaril sa kanya, pero wala itong nakita. At dito na natapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga susunod pa na video. Pwede ka rin mag-request sa comment section ng pelikula na gusto mong i-explain ko.